Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome again to my small channel. This is EJ Morse. At meron tayong pag-uusapan ngayon na medyo mainit-init pa na pinagkakaguluhan sa social media, pati na rin sa mainstream media. But before that, baka naman pwedeng mag-subscribe muna yung mga bago lang dito sa akin na hindi pa nakakapag-subscribe. At kindly na rin, hit the notification bell, pati yung like button. At baka naman gusto nyong i-share na rin itong ating magiging discussion for this episode ngayong araw na to. Thank you once again at tuloy-tuloy na tayo pag-usapan natin to. Ito yung sinasabi kong topic for today. Maikli lang ito pero gusto ko i-discuss dalawang bagay. Unang-una, yung mainit na mainit sa social media, pati na rin yung sa mainstream media, na yung nangyari doon sa tinatawag na Sampaguita Girl. Hindi ko na kinuha yung buong pangalan or yung pangalan mismo. Hindi na siguro material yon. Importante lang dito para maigalang din natin yung privacy ng bata. Actually, hindi na siya bata. 22 years old na siya. At of course, may impression ang mga tao. Kaya nga nung unang wave ng mga balita at nakita yung nangyari doon sa harapan ng mall na medyo sinaltek ng sipa ng gwardiya at hinaltak yung paninda, nasira. At yun na nga, nag-react na rin yung babae at pinagpapalo nung kanyang hawak na sampagita. Kung tutuusin natin, hindi naman gano'n ang katindi ang naging sakitan ng dalawa. Ang gusto kong pag-usapang maigi dito, sana wag na nating pagliyabin, wag na nating masyadong pag-initin ang sitwasyon na nangyari. Unang-una, parehong nasa hindi kagandahang pamumuhay ang dalawang ito. Alam natin na parehong struggling sa buhay. Parehong nasa category ng mahihirap na masa. Yung Sampaguita Girl at gano'n rin yung gwardiya. Although mas mali kung susumahin natin ang ginawa ng gwardiya na medyo pumitik siya ng konti, nag-ambang si sipa na hindi naman talaga tumama, pero hindi pa rin maganda yon. At yung paghablot niya sa paninda ng babae. Yung babae naman, meron din siyang konting pagkakamali rito dahil pinakikiusapan na nga siya na umalis siya dun sa kinauupuan niya. Of course, yung gwardiya naman dito ay takot din mawala ng trabaho. Kaya pilit niyang ginagawa ang kanyang assignment na mag-clear ng mga tao dyan sa area ng kanyang responsibility. So yun ang gusto ko ipunto rito. Pareho itong mga kababayan natin na mahihirap. Yung gwardiya, kaya niya ginagawa yung trabaho niya na yan, ay nag-aalala lang siya. Nag-aalala siya, baka kung hindi niya gagawin ang trabaho niya, matanggal siya sa trabaho pagka nakita siya ng supervisor na mayroong tao na nakaupo dyan na hindi naman dapat inuupuan yan. Ang atin namang tinatawag na Sampaguita Girl, ang yung babae, ang pagkakamali niya rito, bukod nga sa hindi siya agad-agad tumugon doon sa pakiusap ng gwardiya na umalis siya, doon sa area na hindi dapat siyang umuupo, yung konting misrepresentation na ang suot-suot niya ay uniform ng high school na intended daw, sabi ng ibang nagbibigay ng opinion, para magmukhang mas nakakaawa at mas maraming maibentang sampagita. Para sa akin, regardless.
ang babaeng ito ay nagsisikap para makabenta ng madami dahil tinutustusan niya yung pag-aaral niya. Ganoon na rin yung kanilang pamilya na wala rin naman mga permanenteng hanap buhay yung magulang niya. Kaya yun po ang aking pinupunto rito. Sana wag na nating palakihin ito at sana may pumagitna na rito na ayusin ang sigalot nila dahil parehong wala namang mapapala itong mga ito. Sana naman ang guard ay hindi matanggal sa trabaho. Although nakita ko naman doon sa isang palabas sa television, sa balita, na ayaw naman talaga nung babae na matanggal sa trabaho itong guard. Sabi niya nga, naaawa rin siya at humihingi siya ng dispensa doon sa guard na alam niya namang ginagawa din lang ang trabaho. Alam niyo, matalinong bata ito palang, matalinong estudyante itong Sampaguita girl natin. Ito pala ay 50% scholar na kumukuha ng kursong medical technology. Ganon din yung kapatid niya na kumukuha naman yata ng nursing. Meron ding 50% na scholarship. Pero isipin niyo na lang kung gaano kamahal yung mga kurso na yan. Kaya ganyan na lang yung pagsusumikap nitong ating Sampaguita girl para kumita. Huwag po natin silang husgahan, although hindi naman natin sinasabing tama rin yung misrepresentation na ginagawa niya. Pero sa tingin ko, alam nyo, pushed against the wall yung mga bata or yung babae. Dahil isipin nyo na lang kung magkano lang kikitain niya sa Sampaguita. Isipin nyo na lang. Kaya siguro, sa totoo lang, ako ganun din naman ako eh. Pag meron akong nakikitang mga nagtitinda ng Sampaguita na mga kabataan, alam ko kung magkano lang naman ang kikitain nila sa isang pirasong Sampaguita. Alam ba bumili ka ng 10, 20 pesos sa Sampaguita, magkano lang ang kanila doon? Hindi ba? Dahil sa puhunan nila. Kaya alam ko, kaya medyo gumagawa ng gimmick yung babae para magmukha nga siyang high school siguro para mas makabenta ng mas madami. Pero ayoko siyang husgahan tungkol dun eh. Although hindi naman talaga siya eksaktong tama. Although marami kasi nag-a-assume na kaya niya ginagawa yon para magmukha siyang high school. Although siguro wala naman siyang sinasabing high school ako. Kaya lang nakikita mo sa maliit, medyo may kaliitan kasi siya at yung color siguro o yung design ng uniform pang high school or may mga nakakakilala na pang high school siya. At siguro marami rin nag-aabot diyan na hindi na bumibili ng Sampaguita, inaabutan siya. Dahil alam mo naman tayo mga Pilipino, marami sa atin, mababa ang loob natin sa ganyan. Yung mga estudyante na naghahanap buhay, hindi gumagawa ng masama, mababa ang kalooban natin sa ganyan. So, malamang-lamang, marami nag-aabot talaga dyan. Yan po ang realidad ng buhay natin sa Pilipinas. Realidad sa buhay ng mga kapwa Pilipino natin na may hirap. Kaya sana, wag na nating palakihin ito at patawarin natin silang pareho kung may mga pagkakamali sila nagawa, wag na nating husgahan. Kung maaari din lang, ako nananawagan doon sa agency ng gwardiya na bigyan nyo ng pagkakataon itong guard ninyo dahil ito ay ginagawa lang ang kanyang trabaho. Dahil ng kahirapan, ayaw niya siyempre matanggal sa trabaho niya. Lalo na yung may nagsasabi pa na tatanggalan pa yata ng lisensya. Sana ay wag naman mangyari yon. Kawawa naman. Kahit naman yung estudyante, nagsabi rin na ayaw niyang matanggal sa trabaho ang gwardiya. Dahil naintindihan niya yung trabaho ng gwardiya, naintindihan niya na may pamilya rin itong binubuhay. At malamang-lamang, may pinag-aaral din itong estudyante. Kaya mga kababayan,
Yan po ang klase ng pamumuhay meron tayo sa Pilipinas. Hindi naman talaga tayo mayaman na bansa. Marami tayong ganyan. At least, itong dalawang ito ay hindi nagnanakaw. Itong dalawang ito ay nagpipilit maghanap buhay ng maayos, ng tama na ayon sa batas. Hindi ko lang alam kung yung pagsusuot ng uniforme ay isang krimen para lang magmukha kang estudyanteng high school. Hindi ko alam. Pero kung yan ay merong violation ng anumang batas, sana patawarin na natin ang estudyanteng ito dahil nagsusumikap ito. Nangangarap itong makatapos ng pag-aaral. Alam natin yan kung gaano kahirap, gaano kagastos ang mag-aral. Kaya imbes na i-condemn natin ang sino man sa kanila, yung mga maluluwag ang buhay, yung may mga kayang tumulong, tulungan na lang po natin itong mga to. Yung guard, sana ang agency, wag mo nang kastiguhin ang guard mo. Enough na siguro dito na mag-public apology siya. Dahil ginagawa niya ang trabaho niya, na-carried away siya. Ganon din yung babae, na-carried away din siya. Kaya lumalaban siya, pinapalo niya nung kanyang panindang nasira ang guard. So yun lang po ang gusto kong sabihin. Wag nating kasuklaman ang sino man sa kanila dahil ito'y may hirap na tao na nagsisikap mabuhay. Doon sa pamamaraan na kaya nila. Pamamaraan na hindi labag sa batas. Yung sa bata, kung meron mang violation konti yan, paalalahanan na lang natin na may mali siyang ginagawa. Yung guard, pagsabihan din natin na hindi dapat ganyan ang reaksyon mo, dapat meron kang maximum tolerance, lalong-lalo na sa kababaihan, at wag na sanang umabot sa pagkakatanggal mo sa trabaho. Yun lang po ang aking gustong ipunto tungkol dito. Pangalawa, itong paglabas na naman ni Digong nung nakaraang gabi, Sabado yata ng gabi yan, na may expose siya. Kasama yung isang Congressman Ungab. So ito nga si Congressman Ungab ay may nilabas na copy nung GAA, yung General Appropriations Act, o yung kopya ng kiniklaim nila na ito yung inapruban ni Presidente PBBM. At kini-question natin dito yung kanilang ang kanilang objective. Bakit biglang-bigla sila naglabas ng ganito? At ang claim nila ay maraming blanco. Doon sa mga supposed to be may figure na may amount na nagre-represent ng isang particular project na may budget. So ang sinasabi nila, ito ay pinirmahan daw ni PBBM na blanco. Katulad nga sa isang pagpirma ng blank check. So anong intensyon, anong objective? At ito ba ay talagang beripikado na authenticate or ito ay original o ito yung kopya ng original talagang pinirmahan ni PBBM? At ang hindi maganda rito, mini-mention na naman kagad ni PRRD, ni Digong Duterte, na ito ay hindi magugustuhan ng militar at hindi magugustuhan ng pulis. So nagkakaroon kagad ng obvious na twist na parang nag-uumpisa na naman sila gamitin itong itong dokumento na to, itong issue na to para mag-agitate na naman.
Yun ang punto ko rito. Nag-uumpisa na naman si Digong Duterte gamitin ito para ma-agitate ang militar at ang mga pulis na sa maraming pagkakataon in the past kung ano-ano nang binato nila. Kaya PBBM para magalit ang militar, para magalit ang mga pulis at mag-withdraw ng suporta. Kasama na nga dyan yung sinasabi nilang bangag-bangag. Hindi maganda. Lalong-lalo na, dati siyang presidente. Nawala na talaga totally yung kanyang puso bilang isang dating presidente na dapat sumusuporta siya sa nakaupong presidente. Nawala na yon. Ang kanya, may unseat si PBBM. Magkagulo. Mag-alsa ang militar, mag-alsa ang mga pulis para masipa sa pwesto si PBBM. Yun ang obvious na na dahilan. Maraming beses na, alam naman natin yun. Yung mga hindi successful na kanilang mga maisog rally. Ang dami na niyan. Kung saan probinsya sila pumunta na hindi naging successful. Ngayon nakakasilip na naman sila ng bagong issue para gamitin against PBBM. Wala tayong katahimikan, Mr. Digong Duterte, kung ganyan. Alam naman pati natin na meron kayong personal na motibo. Kaya nyo ginagawa yan. Bakit hindi po kayo manahimik? Ang ginagawa nyong solusyon, ang gusto nyo maging solusyon doon sa problema nyong parating, kasalukuyan at yung mga parating yung problema sa mga kaso nyo, shortcut. Gusto nyo ma-unseat si PBBM at maupo ang inyong anak na Vice President para solve lahat ng kaso nyo. Hindi ba parang ganun ang lumalabas na konsepto? Dahil uupo-upo pa lang 3 years ago ng bagong presidente na si PBBM, may mga aksyon na kayo eh. May mga pronouncements na kayo na negative against PBBM. At hanggang ngayon, hindi nyo tinatantanan. Naghahanap kayo ng mga bagong issue. Paano matatahimik ang bansa natin kung ganyan kayo? Pangsariling kapakanan ninyo ang dahilan kaya ganyan kayo. Ngayon, lumabas na hindi naman pala yan ang dokumentong pinirmahan ni PBBM. Sinagot ni Secretary Bersamin yung paratang ninyo at sinagot ni PBBM na sinungaling ka daw. You're telling a lie. He's a liar, sabi sa inyo, Mr. Digong Duterte. At nasa website, yung dokumento na kiniklaim ninyo na may mga blanco. At kung iisa-isahin mo, may mga nakita na ako na nag-review sa online. Ako hindi na ako nag-review. Iba naman po pinupunto ko rito. Gusto ko lang pahapyawan itong issue na to. Pero kung gusto nyo mag-verify, doon naman pala sa website. At yung mga sinasabi nyong blanco, inisa-isa yan. Nung isa kong nakita na nag-research, tinignan sa online, may figure po yan. Hindi po siya blanco. Ngayon, lumalabas talaga rito, sumisilip na naman kayo ng bagong dahilan para i-agitate na naman ang militar, i-agitate na naman ang mga pulis. Para saan? Yun na nga ang sinasabi ko. Yan po siguro ay puro personal na kadahilanan lang. Gusto niyong ma-shortcut dahil marami na kayong paparating na problema. Maraming i-final na kaso mula kay Sara Duterte, sa inyo, at sa inyong mga anak. Marami na. At hindi ko sigurado, baka pati sa ICC kasama ang pangalan ni VP Sara. Yan po ang lumalabas eh. Kaya sa tingin ng mga tao, kaya kayo naghahanap ng mga ganyang issue para iligtas ang inyong mga sarili. Hindi dahil talagang meron kayong intensyon na i-correct ang mga pagkakamali ng gobyernong ito.
kung ikinokorek natin ang pagkakamali ng gobyernong ito, ano po tayo dyan? Nagkakaisa po tayo dyan. Ayaw natin nang nanakawan tayo ng gobyernong nakaupo ngayon. Itama nila yung kanilang mga ginagawa. Ang sinasabi ninyo, kung si Sara Duterte sinisilip ang kanyang budget, dapat silipin din yung ibang budget na kailangang matingnan yung kanilang mga intelligence funds at sa kanilang mga confidential funds. Pero may proseso po yan at kung yan ay nasa batas o nasa policy yan, wala tayong magagawa. Kailangan pa siguro gawa ng aksyon ng gobyerno yan, kailangan pa siguro gawa ng aksyon katulad ng confidential funds ng presidente, intelligence funds ng presidente. Baka kailangan paggawa ng aksyon ng Kongreso yan bago natin masilip. Dahil alam ko nasa batas yan. Pero since naumpisahan na yung pag-iimbestiga dyan sa confidential funds ni Sara Duterte, dapat tuloy-tuloy yan. Dapat na silipin ng gusto yan. Kung kailangan talagang magtuloy-tuloy hanggang sa impeachment court, dapat magtuloy-tuloy yan. Para masiguro natin kung yan ay may katotohanan o merong kadahilanan or merong katwiran ang opisina ng Vice President para hindi siya maging guilty dyan. Dapat mapatunayan yan kung hindi siya guilty at kung guilty siya ay dapat siyang matanggal. Yun lang po yan. Isang proseso po yan ng batas na kailangan natin pairalin. Huwag kayong hanap ng issues para ibato sa gobyerno na ang intensyon ninyo ay pang-personal. Pero kung ang intensyon ninyo ay tama at ang nakikita nyo mga pagkakamali ay meron kayong basihan, magkakasama po tayo dyan. Pero kung ang intensyon ninyo ay para iligtas ang mga sarili nyo, ay hindi po tama yan. Tigilan na po natin yan dahil nakakagulo tayo sa gobyerno na pinagsisikapan naman ng ating presidente na maging maayos. Yun nga ang sinasabi ko, kung ang intensyon nyo ay pang sarili, ay tigilan na ninyo. Dahil kung ang intensyon nyo ay maganda, magkakasama tayo dyan. Kung ang intensyon ninyo ay matigil, kung mayroong mga nakawan sa gobyerno, dapat naman talaga matigil yan. Magkakasama tayo dyan. Pero katulad yan, naglabas kayo ng dokumento, mayroong kayong claim na may mga blanco doon sa pinirmahan ni PBBM at nasa website yung dokumento. Kompleto siya, lahat may figures. O ngayon, sasagutin nyo na naman ngayon yan. Sagutin nyo na maayos yan. Dahil baka kayo ang balikan ng gobyerno. Dahil sinasabi nga ni Secretary Bersamin, yan ay isang criminal act. At sana kung yan talaga ay criminal act, this time around sana maging firm si PBBM na idemanda kayong mga na-involved dyan. Bukod pa doon sa mga kaso ninyo na mga ongoing, idagdag na rin yan. Para klaro tayo, Mr. President, yun din po ang kahilingan ng mga karamihan ng mga Pilipino. Kung may pagkakamali ang mga Duterte, kung kailangan idemanda po natin. Suportado po kayo ng taong bayan. Kung wala naman talagang pagkakamali, tigilan natin. Pero once and for all, pairalin po natin ng batas. Pairalin po natin ang rule of law. Pagka may pagkakamali, whether dating presidente yan, whether vice president yan, congressman man yan, o mayor man yan, kung kailangan idemanda dahil may ginawang pagkakamali, pairalin po natin ang rule of law. Maraming salamat mga kababayan. Hanggang dyan na lang po muna. Thank you so much. At doon sa mga bago lang dito sa aking channel, please subscribe and kindly hit the notification bell. Pati na rin po yung like button at pakishare na rin po sa ating mga kaibigan at mga kapamilya itong ating discussion ngayong araw nito. Thank you so much at magkita-kita po tayong muli.